Unbox na natin itong digital thermometer natin na bago. 3 piraso na ito na binili ko. Digital thermometer lang siya. Link nandiyan na sa description. Pwede nyo click na lang yun para makamura kayo. Mura lang to, nasa 60 pesos lang to. So, click nyo lang yung link ko. Dito nga yung 3 piraso lang. Hindi nga lang to, wala siyang kasamang hygrometer. So, thermometer lang siya talaga. Pero, sa opinion ko, okay naman to, maganda naman tong digital thermometer na to. At ginamit ko nga to sa loob ng, nilagay ko sa chiller ng mga drinks, yung display chiller. May kita mo agad yung mga items na paninda, parang sa mga 7-Eleven. So, nilagay ko siya sa loob ng chiller sa isang incubator ng itlog na mga alaga kong butiki para mabantayan ko yung temperature. Ay nasa 26.2 siya. So, in-incubate ko kasi yan na 27 degrees Celsius. Kaya bumili ako nito ng 3 piraso nito. At kung anong iba-ibang type ako ng container, so ito ay box type. Meron sa isa sa box type, meron sa rectangular na container at sa pabilog na container. So, kada type ng container, meron akong ganito para may idea ako. Tapos nakalagay siya sa pinakababa at sa gitna. Hindi ko na nilagyan sa pinakataas kasi nandun yung probe mismo ng chiller. Nandun yung probe niya. So, yung probe yung katulad dito, yung kulay silver na cylindrical. So, yan yung ipapasok natin sa, halimbawa, itong project ko to, nasa loob siya ng box ng egg box. So, nandun siya. Para alam ko yung temperature sa loob ng box na to. At sa mga reptiles, yan, bawal silang mag-flip o mabaliktad. Hindi katulad sa mga ibon. Kaya minamarkahan ko. Yung sa ibon kasi, manok, talagang ipapaikutin mo siya. Pagugulong-gulongin mo yung itlog sa incubator. O kaya nakikita nyo naman yung mga nanay na manok, pinabaliktad-baliktad nila yung itlog nila pag naglilimlim sila. Ang reptile hindi, iba sila. Iwan lang nila yung eggs nila. Maghuhukay sila ibabaw ng egg. Tulad yung nakita nyo, hinanap ko yung egg dito sa may substrate na yan, sa may parang lupa. Tawag dyan moss. So, dyan ko kinuha yung mga itlog. Dyan binaunaw ng alaga ko yung mga eggs niya. So, sila, ibabaw na yung eggs. Tapos, yan, aalis na yung nanay or minsan nagbabantay yan. Pero madalas ganun lang talaga sila. Aalis na siya at iiwan nila. Kaya kailangan nila maghanap ng spot talaga para sa pag-iitlogan nila. So, ayun. So, ganito lang siya gamitin. Lagay nyo lang doon sa lugar na kailangan nyo sukatan ng temperature kasi nga may probe siya. Pero nabibili nito, may kasama ng hygrometer. Kaya lang syempre, mas mahal. Mas mahal yung ganun. Ito kasi hindi ko na kailangan ng hygrometer dito sa loob mismo ng box. Kasi yung tubig dito ay sukat na. Nakasukat na yung tubig dyan sa container na to. Kaya hindi na kailangan ng hygrometer. Pero sa labas ng chiller,
Sa loob mismo ng chiller, hindi sa loob ng box na 'to, sa parang ref, meron akong mga nakakalat na mga thermometer, hygrometer. Isa sa gitna na digital, nakakonekta sa Wi-Fi. Ito kasi walang Wi-Fi 'to, yun ang hindi maganda dito, pero accurate naman siya. Tsaka ang maganda dito, hindi siya fluctuating katulad sa mga digital. Ang digital na mga Wi-Fi, Bluetooth, nakikita mo yung play. Ito, mas stable talaga siya. Mas gusto ko 'to, kaya nga lang wala siyang Wi-Fi connection. Hindi mo makikita sa cellphone mo, lalapit ka pa talaga dun sa incubator para makita mo yung actual temperature. Ayun. So, dito ko nga nilagay, link nasa description lang. Ganda naman 'to lalo sa mga ganitong tipong paggamit. Meron din nabibili nito ng mga waterproof. Plastic yung probe nila nung waterproof kadalasan. Ito hindi. Yung mga may probe na plastic, ayun, puwede gamitin sa aquarium. Puwede ilublob yung tubig sa tubig yung gano'ng klaseng probe. Ito hindi kasi. So, ayun lang. Baka interesado pa kayo sa ibang types ng thermometer, hygrometer, marami tayo diyang video, may playlist din ako. Merong ganito mga digital, may mga mura, below 100, merong nasa 300, 400, meron din nasa 700, 800 pesos. Ayun yung mga probe natin o temperature, thermometer, hygrometer natin. Meron din tayong bumili din ako ng gun. Minsan ginagamit ko din yung temp gun para kasi kaso ang problema sa temp gun, bubuksan ko pa kasi yung chiller tapos bubuksan ko pa yung mga container na ganito. Mawawala yung moisture, babawasan yung moisture sa para sa itlog, mababawasan. Kaya mas gusto ko na silid lang ako siya na ganyan kaysa bubuksan ko pa tapos babarilin ko ng temperature ko. Sa mga surface ko lang na ginagamit. Halimbawa, 'pag kinukuha ko yung temperature nitong laptop ko 'pag mainit na o kaya desktop, computer, kung puwede ko yung gamitin, yung temperature gun. Temperature gun naman na meron ako, wala din namang hygrometer nito. Temperature lang siya tapos hindi siya yung pang medical type. Ayun. Ano pa bang puwede ko idagdag dito? Mura lang 'to, so kahit na bumili ka na ng bago kaysa palitan mo yung battery. Tapos ang battery pala nito ay good for 6 months daw, mga ganyan 6 months. So, after 6 months siguro bibili na lang ako ng bagong ganito or yung battery siguro papalitan ko. Na-update na lang naman ako, so bumili na ako ng bagong battery, i-update ko yun. Tapos yan ang klase ng battery kasi iba-iba yung ganito din eh, iba-iba yung type ng battery depende sa mabili niyo. Pero ito yung battery nito, yung 0.5 na alam ko 2 piraso. Sinasalo nga siya ng incubator, hindi ko paano ginagalaw-galaw. Kaya pag natapos ng incubation, lalabas natin ulit, i-review natin. Kasi seasonal naman yung breeding, hindi ko kaya kailangan palitan lagi yung battery. Kung yung breeding season lang, dapat meron ako ng set ng battery for replacement. Pero ngayon, wala pa akong binibiling reserve o reserve ang battery para dito. Baka dagdagan ko pa to kasi baka magpalit ako ng mga containers
para dito sa reptile incubator ko. So, ayun, like, comment, share, subscribe ko lang kayo. Kung interesado kayo sa mga ganitong videos, thermometer, micrometer, or comment nyo na lang kung meron dito yung mga pet reptiles. So, hanggang sa susunod, bye!